Pagpapatuloy po natin ang ating pong pag-aaral. So nagkaroon tayo ng break, no? Last Sunday. And then magre-resume tayo ngayon and then magbe-break ulit tayo next Sunday, no? Dahil anniversary Sunday natin, no? Sa first Sunday ng buwan ng May. Okay, so for now ay sisimulan natin ang chapter 5 ng ating confession. Ang title po nito ay Of Divine Providence. No? So nasa part 1 po tayo ng ating pong bagong chapter na pag-aaralan. No? At least nagpa-progress tayo. So we are making good progress na dito po sa ating pag-aaral ng ating confession. And pag-pray natin matapos natin, marami pang chapters, no, na dadaanan tayo sa ating pag-aaral. Reviewin muna natin yung huli nating installment dun sa chapter 4 of creation. So, tatlo po yung tinalakay natin dyan, ano? The origin of creation, the crown of God's creation, and the condition of man before the fall. So, ito pong chapter 4, basically ay yung condition ng tao bago siya nahulog sa kasalanan. Okay, kaya yung mga topic na pinag-aralan natin yan, for instance, dito sa number 3, the condition of man before the fall. Number 3. Ayan. So, under niyan ay tinalakay natin yung man was designed to obey God. So, bigyan lang natin ng mabilis na context, no? Yung letter A na yan ay yung first Adam, no? Na federal head ng humanity during that time before the fall, no? So binigyan ng Diyos ng tagubilin, no, si Adam under the covenant of works na ang requirement sa kanya is perfect obedience, ano? And actually man was designed to render God perfect obedience, ano? Kasi man was created without sin, no? Man was created pure, blameless. So definitely pag pinag-usapan nating obedience, ang expectation is, dahil wala siyang kasalanan, susundin niya ng buo o ganap ang mga iniutos sa kanya ng Diyos. Pero dito sa case ng first Adam, it was a test, no? Ginawa itong isang test o pagsubok, no? Sapagkat kasunod ng letter A, may blessings of obeying God. No? So yung pagsunod niya, kung magiging perfect yung kanyang pagsunod as condition to the covenant of works, the original covenant of works, mayroong promise ang Diyos, di ba? So, kung hindi niya kakainin yung pinagbabawal na bunga, papayagan siya ng Diyos eventually to eat from the tree of life. And ang ating position dyan ay pag pinakain siya ng bunga from the tree of life, he will become an immortal. Okay, so he will live forever, o magkakaroon siya ng eternal life, no, as body and soul, as a glorified human. Kaya lang nahulog siya, no? Kung hindi siya nahulog sa kasalanan, pumasa siya sa test, so magre-reproduce sila ni Eve at mapupuno dapat ang mundo ng mga immortals, no, na tumanggap ng eternal life because of their federal head na si Adam. Ano, kaya lang alam naman natin na isa lang yung theory, no? Kasi hindi naman siya naging hindi naman siya naging totoo. Ano? So isa lang theological proposition 'yun, ano? Kasi yung totoo, nahulog si Adam and Eve sa kasalanan, kaya nangangailangan ng second or final Adam. No? Kaya yung design ng Diyos, which is perfect obedience, even for the first Adam, ginawa rin yun ng second and last Adam, di ba? Ang Panginoong Jesucristo. At kung ano yung hindi nagawa ng unang Adan, ay nagawa ng Panginoong Jesucristo as second Adam successfully. Okay, so kaya nag-earn ng Panginoong Jesucristo ng ultimate blessing of obedience or perfect obedience, which is eternal life. Kaya yung nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay tatanggap din ng eternal life. Okay, so basically that's the gospel in a nutshell from the perspective of the Old Testament. Okay, tutuloy natin yan sa ibang mga chapters ng ating confession kasi pinik up ulit yan, no, ng mga framers ng ating confession pagdating sa mga susunod na
chapter. But for this chapter, chapter 5, ang topic natin ay of divine providence. I think meron ding reason kung bakit nilagay ng mga framers ng confession ang topic ng divine providence after ng chapter 4. Probably to prepare us, no, para sa mga susunod na plano ng Diyos, regarding salvation or the redemption of sinners. Okay, nasa paragraph 1 po tayo, ang chapter 5, and I hope we can finish it this afternoon. Medyo mahaba-haba rin po ito, pero hatiin lang natin siya sa tatlong malalaking chunks, no? Under Roman numeral number 1. Pero basahin muna natin ang paragraph 1 na nandiyan po sa screen. Sabi po dyan sa ating confession, God, the good creator of all things, in His infinite power and wisdom, does uphold, direct, dispose, and govern all creatures and things, from the greatest even to the least, by His most wise and holy providence, to the end for which they were created, according unto His infallible foreknowledge, and the free and immutable counsel of His own will, to the praise of the glory of His wisdom, power, justice, infinite goodness, and mercy. So we will discuss this paragraph 1 under Roman numeral number 1, the doctrine of providence stated. Okay, so ito muna yung magiging focus natin ng ating pag-aaral ngayon. Note, the framers of the confession want to show the unbreakable connection between who God is and what He has done. He is the God who decrees, creates, and now governs everything in creation. So merong may beauty behind the structure ng pagkakasunod-sunod ng arrangement ng topic sa ating confession. So hindi lang siya nilagay dyan parang bahala kang pag-aralan, kundi pinakita nila na merong beauty at merong order even sa doctrine, na ating pinaniniwalaan. So doon makikita natin sa mga previous chapters, I think it's chapter 3, we discussed the decree of God, di ba? God is the one who decrees everything. Okay? God is the one who decides on what will happen on every part of human history. And then, kasama nun, syempre, nang dinikri ng Panginoon, magkikreate siya. So that's chapter 4 ng ating confession. So the God who decrees is also the God who creates. And now, chapter 5, the God who creates is also the God who governs everything that He created. No? Ang topic na yan, divine providence. No? So, yun po yung, yung topic natin dito sa chapter 5. So, let's look at this in at least 3 or 4. Tama ba? Yeah, 3, na mahalagang headings. Una, the essence of divine providence. The essence of divine providence. So dito, note, the confession answers the question, what is divine providence? Diba? So, yung arrangement may order, pero bawat chapter, bago simulan ng ating mga framers, ay meron na agad sinasagot na mga katanungan. Sa paragraph 1 pa lamang, ay sinasagot, ano nga ba ibig sabihin ng divine providence? Ano nga bang ibig sabihin ng topic na ito? Doon sa first line ng ating paragraph 1, nakasulat dyan, God, the good creator of all things, in His infinite power and wisdom, does uphold, direct, dispose, and govern all creatures and things. So basically, that's divine providence. Okay, hindi natin kailangan ng isang scholar, to define for us what is divine providence. Actually, I could have done that, Pwede akong mag-quote, ng mga scholars, ng mga books, ng mga systematic theology books para i-define sa atin ang divine providence. Pero hindi na kailangan, Kasi nandiyan na mismo, sa ating paragraph 1 kung anong ibig sabihin ng divine providence. So i-ano na lang natin, explain natin further. So two things ang gusto nating sabihin.
under letter A. Una, God did not only create everything, but He even put order in creation. After discussing chapter 4, na-establish natin na everything na nakikita natin sa mundo na ito, everything that exists, created by God. Okay? So, nilikha ng Diyos. So, God is the creator of all things. So, wala na tayong problema dun sa God is the creator of everything. Pero, hindi naman po nilikha ng Diyos ang lahat, no? Kundi naglagay ang Diyos ng order sa kanyang creation. No? Naglagay siya ng kawastuhan, no, sa kanyang nilikha. So hindi totoo yung tinuturo ng evolution, no, na everything that we see right now ay nanggaling sa isang malaking pagsabog, no? And then nagkaroon after billions of years ng development, parang napakahirap paniwalaan nun kasi out of chance, no, nangyari ang lahat ng ito. Hindi ako maniniwala sa evolution, ano, kasi hindi ako naniniwala that mere chance, no, can create, no, itong lahat ng bagay na nakikita nating maganda sa creation, no? Unless we believe that there is one who designed everything, no, sa kanyang nilikha. At part ng kanyang design, order. Tingnan mo to, Genesis chapter 8 verse 22. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. So ito pong verse na ito ay hinango mula dun sa Noahic Covenant. Diba? Matapos na nagkaroon ng malaking o yung worldwide flood, no, sa part na ito ng Genesis, nang bumaba na sila Noah at na-disperse na lahat yung mga creatures na nasa loob ng ark, sinabi ni Yahweh sa kanyang promise kay Noah, na yan, nothing will change, no, about the season, no, about the weather, no, about the design ng Diyos, no, dito sa physical planet na ito. Magpapatuloy ang panahon ng pagtatanim, ang panahon ng pag-ani, magpapatuloy ang panahon ng taglamig, panahon ng tag-init, no, summer, winter, magpapatuloy na merong araw, merong gabi. So walang magbabago doon. Why? Because that's how God designed this planet. That's the design of God. That's the order. No, ang tawag natin dyan, natural order. Ano? Dito sa mundo na ito. Siyempre, sa bawat fenomeno na yan, merong mga factors dyan. Gravity, friction, di ba? Yung mga processes kung paanong nagiging water, yung nasa air, tapos yung, alam mo yan, nag-evaporate, no? Nagko-condense, and so on and so forth. Lahat ng mga process na yan, natural order, or laws of science, Diyos din ang naglagay niyan. No? That's part of the order that He intended to be in His creation. So ang point natin dito, natural law is part of God's design for this world He created. Kasi ang ginagawa ng iba, pinagkukontra nila yung science at saka yung Bible. No? Hindi sila naniniwala that if you believe in the Bible, you cannot believe in science. If you believe in science, you cannot believe in the Bible. Pero totoo, complementary, no? Kung ano yung sinasabi ng Bible, kino-complement ng science. Hindi kino-contradict ng science, no? So, hindi natin dinideny that there is natural law in this world. Meron, no? Dapat nga, ang pinaka mahusay ng mga scientist, ang mga totoong Christian. No? Bakit? Kasi makikita mo lalo yung wonder and beauty of creation na tinuturo sa scripture, ano, from what you physically see sa telescope, no, sa mga satellites, tapos i-compare mo yung sinasabi ng science at saka ng Bible, mamamangha ka sa consistency nila. So we do not deny natural law. That's part of God's order in creation. Secondly, God did not only create and put order, but God is presently preserving and governing everything He created. Sabi ng mga scientists, well, hindi tayo kung naniniwala man tayo sa Diyos na lumikha, no, pagkatapos niyang likhain ng lahat, after putting the natural laws and order in His creation, He left creation on its own. No? Kung narinig niyo na yung turo na yun, na pagkatapos likhain ng Diyos ang mundo, at naglagay siya ng mga natural law and order dito para tumakbo siya ng maayos, iniwanan na ng Diyos ang creation. No?
Hindi na siya nakikialam sa kung anong nangyari sa creation. No, hindi natin pinaniniwalaan yon. Naniniwala tayo sa divine providence. Ang divine providence is basically God na lumikha ng lahat ng ito. Siya rin yung nagpe-preserve at siya rin yung nag-govern. Siya rin ang mamahala. No? Siya rin nagpapanatili ng lahat ng ito sa kanilang kaayusan. Nehemiah chapter 9, verse 6. Sabi niya, "You are the Lord, you alone. You have made heaven, the heaven of heavens with all their host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them, and you preserve all of them." Amen? So, scripture itself, no? Nagtetestify sa atin na ang lahat ng nilikha ng Diyos. Pag sinabing heaven, so probably the place where God's presence dwell, no? Kasama ng mga holy angels, and the heaven of heavens, probably the outer space, no? All their hosts, no? Yung sun, moon, stars, no? And then the earth, no? Solar system, nakikita mo. All of this, pati yung what is inside the earth, no? Yung karagatan at lahat ng nasa loob ng karagatan, no? At ang mundo, lupa, at ang lahat ng nasa ibaba ng lupa, nilikha ng Diyos yan, no? Magko-concur dyan yung sinasabi sa Genesis chapter 1 and 2. Pero ang pinakamahalaga dito sa Nehemiah 9:6, "And you preserve all of them." And you preserve all of them. Ibig sabihin, hindi pinabayaan ng Diyos ang creation on its own. After niya creating ito, after putting natural law, after putting order, pwede nang umiral ang daigdig at ang creation on its own. Pinabayaan na nga ba ng Diyos? Hindi. Involved pa rin ng Diyos. He is the one preserving. So the active word used here is preserve. Ibig sabihin, God is doing something patungkol sa kanyang creation. No? Hindi niya pinabayaan. And then, Hebrews chapter 1 verse 3 carries the same idea. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. He upholds, another active verb, no? Upholds, no? Not only preserving, but He upholds the universe. Ibig sabihin na upholds, totoo ang Diyos naglagay ng natural order, natural law, gravity, friction, lahat, no? Ng mga sinasabi, tinuturo sa atin ng science, inertia, lahat yan, mga forces, no? Energy, lahat yan ay nilikha ng Diyos, but He is also upholding them. Ibig sabihin, they remain as they are sapagkat pinananatili ng Diyos. Ang gravity, hindi siya nawawala. Okay, just imagine, mawala yung gravity sa solar system natin, no? Okay, magbubungguan yung mga planeta, no? Kung walang gravity na nagme-maintain sa bawat planet on their location, di ba? Just imagine kung masyadong lumapit ang Earth, no, sa Sun, masusunog tayong lahat. Kahit may atmosphere, walang magiging effect yan. Kung lumapit lang tayo siguro ng mga ilang kilometro, no, papunta sa Sun, yung init na nararamdaman natin ngayon ay magta times 10 yan. Wala nang mabuhay, ano, sa ibabaw ng mundo. Mangyari yan, magkakagawa na tayo ng mga city sa ilalim ng araw, ay sa ilalim ng lupa, no, para mabuhay tayo. Pag masyado naman lumayo, gravity kasi yan, di ba? Yung sun, mayroon siyang gravitational pull, no? So kung lalayo naman yung Earth, sobrang namang lamig. Di ba? So wala ring mabubuhay sa ibabaw ng planeta. So ito yung sinasabi dito sa Hebrews 1:3, God upholds the universe. Siya yung nagme-maintain ng order, no, sa lahat ng kanyang nilikha. Ang point natin dito, God did not create everything and then left them on their own or simply ruled by natural law. He is active in ruling over creation. Active ang Diyos, no? God is not a passive God, no? Na pagkatapos niyang nilikha ang lahat, bahala ka na. No? Hindi. Hindi pwedeng gano'n. No? God is the one who controls, maintains, and preserves all of them. He is ruling over His creation. No? Kaya hindi totoo na pinabayaan ng Diyos ang mundo. Pag pinabayaan ng Diyos ang mundo, chaotic yun. Di ba? So nothing will be good. No?
na magiging resulta ng possibility na yun. And thank God that it's not real. No? Maganda yung sinabi ni Lamar Martin regarding this point. No? Sabi niya, so what is the essence of divine providence? Diba dinidefine natin sa letter A, what is divine providence? Not only has God created, not only has God made all things, that same God, by the exercise of His infinite power and infinite wisdom, is presently preserving, that is carrying along, upholding what He has made. And in addition to that, He is directing, disposing, and governing it as well. So God is very active. No? Hindi natin pwedeng sabihin that we are left on our own. No, God is active. He's the one preserving everything. And that is why we are still enjoying this planet. No? Because God is preserving and governing it. So basically, we already answered the question, what is divine providence? No? Dito pa lamang sa ating confession. Let's move to letter B. No? The extent of divine providence. The extent of divine providence. Note, God is not only concerned about the great things He has created, He preserves and governs even the very least of creation. So pag pinag-usapan natin yung what is the extent of creation or providence, hindi lamang concerned ng Diyos sa mga great things dun sa kanyang creation. Hindi lang concerned ng Diyos sa status ng sun, ng moon, at ng mga stars. Hindi lang concerned ng Diyos sa mga malalaking o mga dambuhalang nabubuhay sa ilalim ng dagat. Hindi lang concerned ang Diyos sa mga malalaking kabundukan sa mundo na ito. Hindi lang concerned ang Diyos sa mga malalaking bagay sa kanyang creation, but God is also involved in preserving and governing kahit yung mga maliliit and even insignificant part of creation. Siguro para sa atin, wala na tayong pakialam. Hindi naman natin pinapakialam kung anong nangyayari sa mga maliliit na langgam eh. Diba? Pinapakialaman nyo ba kung anong nangyayari sa mga maliliit na langgam? Paano sila nabubuhay? Saan sila nagkukuta? Paano sila kumukuha ng pagkain nila? Saan sila kumukuha ng tubig? Hindi natin pinaproblema yan. We're not concerned with those seemingly insignificant things. Pero ang Diyos, involved siya even in those minute and masasabi natin very basic things in creation. Sabi dun sa confession natin, God, the good creator of all things, govern all creatures and things from the greatest even to the least. Okay? Yan ang Diyos natin, di ba? Involved siya sa lahat ng part ng ating creation. Hindi lang dun sa... Ang Diyos ay hindi katulad ng tao, na alam mo yun, ang tao madaling masilaw dun sa karangyaan ng iba, kasikatan ng iba, kayamanan ng iba. Even sa church, nangyayari yan, di ba? Pag may dumarating na parang big shot sa church, anong ginagawa ng mga pastor tsaka ng mga leaders ng church? Ba? Entertain, yun yung sinasabi ni James, na hindi tayo dapat nagkakaroon ng favoritism sa church, na pagka may mayaman, dito kayo sa unahan, umupo, asikasong-asikaso. Pagka naman mahirap ka, doon ka sa likod, huwag kang kakarat-kalat dito sa church, yung sinasabi ni James, sa kanyang letter. Why? Kasi hinango doon sa greater reality na ang Diyos, na lumikha ng lahat ng bagay, hindi lang yung mga malalaki ang kanyang pinapahalagahan at pinipreserve, kundi maging yung mga maliliit. So, two things ang gusto natin sabihin dito at under letter B. Una, God created all great things and has complete control over them. Okay, let's start with that very basic. So, hindi natin dinideny. Of course, God is a great God. He's a powerful God. Walang imposible sa Kanya. So everything in creation na kinamamanghaan natin kasi parang masyado siyang magnanimous, masyado siyang, alam mo yun, overwhelmingly beautiful, nilikha ng Diyos yan. Siya ang lumikha niyan. Pag pinag-aralan mo yung moon, di ba? Ang moon, satellite lang ng planet Earth yan. So, ano man trabaho ng moon, di ba?
May epekto ang moon sa Earth, 'di ba? Yung waves, 'di ba? Pagka mababa, low tide, no, high tide, ano 'yun, epekto ng moon sa atin, no? Pero isa sa mga tulong din na ibibigay sa atin ng sa seasons, no? I think sa weather meron ding epekto ang moon, no? At saka yung mga malalaking asteroid hinaharang ng buwan, no? Para hindi tumama sa planet Earth. No? Kaya yung buwan pag sinilip mo sa telescope, di butas-butas. No? Kasi yung mga asteroid, no, na sometimes ang trajectory towards the Earth, no, tumatama sa moon, no? So lahat 'yan pag inag-aralan mo, di ba, napaka-overwhelmingly great ng creation ng Diyos ng moon. Wala pa yung stars diyan. No, yung mga galaxies, no, ibang solar system, di pa natin sinisilip at pinag-aaralan 'yon. Wala tayong time. Pero all of these great things, hindi lang nilikha ng Diyos, but He is in complete supervision and control of all of them. Dito sa Psalm 148:2-5, ganito nakasulat, praise Him, all His angels. Praise Him, all His hosts. Praise Him, sun and moon. Praise Him, all you shining stars. Praise Him, you highest heavens, and you waters above the heavens. Let them praise the name of the Lord, for He commanded, and they were created. God created everything, no? Angels, no? The sun, the moon, no? The stars. Meron pa nga binanggit dito na waters above the heavens, no? So probably sa atmosphere 'yan, no? Yung water deposit, no, sa ating atmosphere, God also created all of them. Diba? Wonderful 'yan. And then Colossians chapter 1:16-17. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him, and He is before all things, and in Him all things hold together. All things hold together. So, hindi po figurative yun, no? Literal yun. All things hold together. So God is the one who is in control of the heavens and the earth. God is the one who is in control of everything we see and we do not see. No? The dominions, the powers, the authorities, everything. No? God holds them together. So He preserves them. He puts order in all of them. No? Sabi ng mga sociologists, kaya nagkaroon ng government is because of the intelligence of man. No? Dahil sa evolution, so nagkaroon sila ng idea na magkaroon ng rules, no? At magkaroon ng mga government, no? Even yun, hango lang natin, no, sa mismong Diyos na lumikha, no? Bakit hindi natin dinideny, no, na yung mga unang tao ng panahon ni Kalansiaw, no, gumawa ng kanilang mga sariling batas kahit hindi pa dumarating mga Kastila, na bakit alam nila na dapat parusahan ang mga magnanakaw? No? Bakit kailangan parusahan ang mga pumapatay ng kapwa nila? May batas sila noon, wala pa mga Kastila. Hindi pa pumupunta ang civilization sa Pilipinas. Pero bakit nila naisip na magkaroon ng ganon? Because God is the one who put that sense, no, sa atin bilang mga tao na nilikha ng Diyos ang tao in the image of God. No? Kasi ang Diyos mismo, ang pattern natin, He's the one who created order in His creation. No? Kaya natututunan lang ng tao yan sa nakikita niya sa nilikha ng Diyos. So point natin dito, no part of creation, no matter how magnificent it is, can break out of God's control. Kahit yung mga sumasabog na stars, no, na nalalaman lang natin kasi nire-report ng mga scientists. Hindi naman natin nakikita yun, hindi naman natin nasisilip sa telescope yun. Pero totoo bang sumasabog mga stars? Yes. Ano? Even yun, no? Hindi pwedeng sabihin ay aksidenteng sumabog yung star na yun. Hindi. No? Ang Diyos ang nag-design na yung star na yun, sasabog siya. No? Hindi siya mananatiling star habang panahon. That's part of God's power in creation. Observation.
Pinag-uusapan natin, God is the creator of everything at walang magbe-break out of His control. Even Satan cannot make any steps beyond what God has allowed to happen. Marami ang perception kay Satan is so powerful, no, na we cannot defeat him. No? Of course, we cannot defeat Satan on our own power. No? Pero si Satan ay slave lang din ng Diyos yan. No? Dito sa Job chapter 1 verse 12, tinan mo. And the Lord said to Satan, behold, regarding Job to, all that he has is in your hand, only against him do not stretch out your hand. So kahit si Satan, hindi siya pwedeng mag-decide na ito'y gagawin ko without the permission of God. Na? Hindi siya pwedeng mag-decide ng walang pahintulot ng Diyos. Everything that even Satan does within the bounds of God's divine providence. Okay? Kasama 'yon sa guidance, supervision, no? Holding together ng Diyos. Okay? Hindi ka pwedeng gumawa ng isang bagay na hindi pinahintulutan o dinikri ng Diyos. No? Kaya nga nauna yung decree of God na tinalakay natin before divine providence. Diba? And secondly, under letter B, God takes care even the smallest details of the world He created. Hindi na yung great things, magnificent things, but even the small, in basic, no, very almost non-important part of creation, God also supervises and governs them. Psalm 104:14, you cause the grass to grow from the livestock or for the livestock and plants for man to cultivate, that he may bring forth food from the earth. Kahit pala damo eh. Imagine mo, damo, ay wala na nga tayong pakialam na may damo pala doon, no? Hindi na nga natin napapansin may damo pala, no? Pero sabi diyan, even the grass, no? God causes them to grow. Para ano? May pagkain yung mga hayop. No? Yung mga baka, yung mga kambing, no? Yung mga, alam mo yun, yung inaalagaan na kinakain natin. Kung kumakain sila ng damo, Diyos din pala yung nagpapatubo ng damo. No? Wala na nga tayong pakialam sa mga damo, pero ang Panginoon meron, di ba? Siya yung nagpapatubo. And then Matthew chapter 10, of course, hindi mo mawala ito. Verse 29 to 30 from the New Living Translation. What is the price of 2 sparrows? Ibon, di ba? 1 copper coin, but not a single sparrow can fall to the ground without your Father knowing it. And the very hairs of your head are all numbered. Sino ba sa atin dito nagbilang ng buhok? Ha? Meron ba dito nagbilang ng buhok niya? Ay, pastor, ang buhok ko ganito ang eksaktong bilang. Wala tayong patience na katulad ng sa Diyos na pati yung bilang ng buhok natin ay alamin. Wala tayong patience ng gano'n. No? Isa-isahin mo yung buhok. No? Tapos bilangin mo. Pero sabi niya, no? And the very hairs on your head are all numbered. Alam ng Diyos. Diba? Very insignificant na yun eh. Hindi na naman natin binibilang. Basta makapal, manipis, mahaba, maikli. Ganun lang ang buhok, di ba? O. Kaya ang Diyos, hindi lang yun. Pati bilang. Nang hibla ng buhok natin, alam niya. Kahit yung mga ibon, no? Hindi na nga natin alam na may ibon pala, no? Hindi na nga natin napapansin may ibon. Ikita lang natin yan pagka nagtatalon dyan sa kalsada, sa mga bintana natin, may ibon pala dito. No? Sabi, walang nahuhulog. Hindi naman natin alam, di ba? Nakita na ba kayong ibon na nahulog? Patay? Wala. Wala akong nakitang ibon na nagkalat dyan. No, maliban na lang kung merong yung mga untoward incidences. No? O may nilason sila kaya nahulog. Pero yung mga naturally nahuhulog, di natin alam yan. Pero alam ng Diyos kung saan sila nahuhulog. No? Ganun ang Diyos natin. Point, we do not have an absentee God. Our God is so involved even in the very basics of creation. That's part of divine providence. No? Ang pamamahala ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha, hindi lang doon sa mga great things, but even on those very small, almost insignificant things, pinapansin ng Diyos yun. No? Kaya naglagay ako ng implication dito. We should put away sinful anxiety over great and small things. No?
Iba tayo, pinoproblema natin yung mga malalaking bagay. No? Yung mga maliliit na bagay, pinoproblema rin natin. Yung mga maliliit na bagay, pinapalaki natin. Yung mga malalaking bagay, pinapaliit natin. No? Ganyan tayo mag-isip eh. No? Kaya, kumbaga, nagkakaroon ka ng stress, no? Di ka makatulog, di ka makakain ng maayos, nagkakasakit ka. Eh kung ang Diyos ang namamahala sa lahat pala, ang kanyang nilikha, great or small, significant, insignificant, hindi tayo dapat mag-worry. No? Kasi kung minamanage ng Diyos ang lahat, no, ng mga malalaking bagay na to, hindi naman living things ang pinag-uusapan natin ng mga great things, di ba? Hindi naman living thing ang buwan, hindi naman living thing ang araw. No? Pero kung yun ay pinangangalagaan at pinapansin ng Diyos, di ba? Yung mga langgam, wala namang kaluluwa yun. Di ba? Kung yun, pinapansin ng Diyos, how much more tayo? Yun yung conclusion ng Panginoong Hesus na Matthew chapter 10 eh. Di ba? So bakit mo iniisip mabuti yung mga bagay na yan? Nababalisa ka lang. So dapat, alisin na natin yung mga sinful anxiety over great or small things. Why? Because God is the God of providence. No? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. So, instead na problema, manampalataya. Hindi naman sinasabi na pag nanampalataya, kasi yun ang problema sa ibang Christian, sinasabi, ay manampalataya tayo sa Panginoon. Ay wala, parang si Juan na naghihintay na malaglag yung bayaba sa puno. Hindi po ganoon ang pananampalataya, di ba? Ang pananampalataya, tamang tayo nagtitiwala sa Diyos na meron siyang magandang plano para sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Pero dapat gawin natin yung dapat natin gawin. Di ba? Magtrabaho tayo, kung may trabaho tayo, kung wala tayong trabaho, maghanap tayong trabaho para kumita tayo ng pera. And then the Lord will take care of the rest, no? Eh, Panginoon, ito lang ang sinweldo ko, ganito lang kaliit, bahala ka na dun sa kulang. Ha? Yun yung pananampalataya. Diba? Eh kasi wala ka na magagawa. Eh, ginawa mo na yung best mo, eh, kinita mo lang, ganun lang kaliit. Kulang eh. So ano pang gagawin natin? Magtiwala sa Panginoon. Diba? Hindi tayo dapat pupunta agad sa kapitbahay o sa kaibigan para mangutang. Bagamat di ka naman sinasabing mali yun, pero siguro may wisdom din, no? Kung talaga hindi mo na kaya at kailangan, emergency, halimbawa. Ginagawa natin yun, no? Pero wag mawawala yung unang magtitiwala tayo sa Panginoon. Sometimes, hindi natin kailangan mangutang. Ano? Ang Panginoon ang magpo-provide. May miracle na ginagawa ang Panginoon, even in those small details ng buhay natin. Okay, number 3 and last. Letter C, the end of divine providence. So nakita natin, yung una, diniscuss natin the essence of divine providence. So what is divine providence? And then letter B, diniscuss natin the extent of divine providence. Ibig sabihin, anong coverage, no? Ng providence ng Panginoon, great and even small things. And then lastly, the end or goal of divine providence. Note, the framers of our confession answer here the question, what is the goal of divine providence? No? Anong goal ng divine providence? Ito yung nakasulat sa last part ng ating paragraph 1. By His most wise and holy providence, to the end for which they were created, according unto His infallible foreknowledge, and the free and immutable counsel of His own will, to the praise of the glory of His wisdom, power, justice, infinite goodness, and mercy. Haba, no? Pero summarize lang natin sa dalawa. Una, the characters of God are reflected in how He governs. Okay, so isa sa mga goal ng divine providence is to display who God is. Okay? Ang isa sa mga purpose ng divine providence na pinaniniwala ating biblical doctrine is to teach us, no, about the characters of God. Pakilala sa atin kung sino ang Diyos. Okay? The characters of God are reflected in how He governs. Jeremiah 10:12. It is He who made the earth by His power, who established the world by His wisdom, and by His understanding stretched out the heavens. Kita ba? The earth, He made by His power. The world, He established by His wisdom. And the heavens,
He stretched out, or He created by His understanding. So, sa lahat ng aspect ng creation, we see who God is. No, that He is powerful, that He is wise, that He is very understanding. No? Kaya nga, hindi tayo naniniwala sa evolution, right? Evolution will not give design. No? Evolution will not give order. No? Evolution is chaos. How can chaos produce order? Posible. Di ba? Chaos will only produce chaos. No? Pero ang Diyos, naniniwala tayo that God is creator of everything because we see design and order in everything. Di ba? Kahit sa human body natin, we see design. Di ba? Kahit yung pumitas ka ng isang dahon, ng isang halaman dyan o puno niyan, silipin mo sa microscope, makikita mo kahit yung maliit na dahon na yun, may order. Meron siyang system, meron siyang design, may beauty siya. No? So meron yung parang maliliit na mga passageways, no? Doon dumadaan yung oxygen, no? Doon dumadaan yung chlorophyll, and so on and so forth, no? Yung dahon ang kumukuha ng yung sa sunlight, no? Tapos tino-convert nila into chlorophyll, no? Tapos nagbubunga sila. Lahat yun, design ng Diyos eh. So doon pa lamang, no? Hindi pa kayang paliwanag ng evolutionist yung gano'n, no? Chaos cannot create that beauty or order. Pero tayo naniniwala because in creation, we see who God is. Nakikita natin may Diyos sa mga bagay na nakikita natin sa nilikha niya. And then Romans chapter 1 verse 20, for His invisible attributes, linaw. For His invisible attributes, namely His eternal power, divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. Ang ganda yung point dito ni Apostle Paul pag pinag-aralan mo yung Romans chapter 1. Kasi sabi ng mga Gentiles, wala naman kaming copy ng law. No? So, hindi kami pwedeng i-condemn ng law. Diba? So, ang pwede lang i-condemn ng law, yung may copy ng law. Sino ba may copy ng law? Yung mga Jews. Sabi ng mga Gentiles, yung Jews ang dapat i-condemn ng law. Sila may kopya nun eh. Sabi ni Paul, hindi. Kahit walang kopya ang mga Gentiles, hindi sila excused. Why? Because when God created everything, pinakilala niya kung sino siya. No? And besides, pinag-aralan natin, nung nilikha ng Diyos ang tao, kasama sa image of God yung kanyang law na nasa conscience natin. Diba? Ay walang excuse eh. No? Kahit yung mga Gentiles na walang copy ng law, by looking at creation, makikita mo may Diyos. Ano? At itong Diyos na ito, dapat sundin yung Diyos na yan because He is the one who created everything. Ang responsibility ng mga creatures na katulad natin is to serve the God who created everything. No? Point, He does not govern in a different way than who He is. Who He is reflected in how He governs. Kung sino yung Diyos, makikita mo yan sa kanyang providence. God is wise. So, kanyang providence, wise. Diba? So, pinag-aralan natin yung Book of Esther. Natatandaan niyo? Nag-series tayo sa Esther. Diba? So, anong tinuturo sa atin ng Esther? Bagamat hindi pinabanggit ang pangalan ng Diyos. Aklat na yon. Not a single verse. Binanggit ang pangalan ng Diyos. Pero naniniwala tayo that behind every scene sa book na yon is God. No? God. Why? He's the God of providence. No? Siya yung lahat na nag-arrange ng lahat ng mga pangyayari, events, time, people involved, results, no? Animate, inanimate, no? Na mga factors sa mga event and historical events. Diyos ang nag-arrange ng lahat niya because He's the God of providence. No? And the way He dealt, no, with this part of history ng Israel, kita mo yung wisdom niya, power niya, no, yung kanyang sovereignty, no, na ito yung balak ni Haman, no? Pero ano naging resulta? Hindi siya yung nanalo, napahamak siya, no? Nagtayo si Haman ng mga bitayan. Ng mataas na bitayan, no, para kay Mordecai. Pero sa design ng Diyos, hindi si Mordecai ang bibitay doon, siya. No? That's the wisdom of God, no? That's providence. And then, number 2 and last,
God's preservation and governance of everything in creation result to the glory of His name. So this is the ultimate goal or end of divine providence, the glory of God. Romans 11:36. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. No? Everything. Diba? Para sa Kanya, dahil sa Kanya, para sa kaluwalhatian niya. Everything that is present in creation, everything that happens in history, ay kahit yung nangyayari sa bansa natin ngayon, di ba parang walang order yung nangyayari sa bansa natin. Di ba? Hindi naman tayo dapat madamay, pero nadadamay tayo sa ginawa ni Trump. Di ba? Pakikisali sa gera ng Israel sa Iran. Ano? Siguro gustong sumikat ni Trump. Ano? Gusto niyang pakita na powerful ang US. Ano nangyari? Nadamay yung maraming parte ng mundo. Kasama ng Pilipinas. Wala man tayo kinalaman doon. Nadamay lang tayo. Diba? Parang ano yun? Out of nothing nangyari yan? Hindi. Part ng design ng Panginoon yan. Para mag-glorify siya. In the end. Diba? Everything para sa glory ng Panginoon. Revelation 4:11. Ang ganda nitong verse na ito. Sabi, worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Di ba? So God created all things, and He will receive glory and honor and power from all of them. Di ba? From all of them. Babalik tayo sa ecosystem. Di ba? Kapag pinag-aralan mo yung mga details, yung mga insects, di ba? Pagka nanonood ka sa mga reels, TikTok, pag nakita mo, kawawa naman yung kinain ng leon. No? Yung maliit na animal na yun, no? Kinain ng leon. Tapos yung leon, kinain ng mas malaki sa kanya. Di ba? Naaawa ka, no? Pero that's part of God's design. No, that's part of God's natural order. No, and even in that kind of situation, God is glorified. No, in what sense? Paano? Kita natin God, no, has put order even in ecosystem. Hindi magkakaroon ng balance ng ecosystem pagka hindi nangyari yung mga ganon. No, part ng design ng Panginoon 'yon, no, nakakainin, may prey, no, may predator, no. So part yan ng ecosystem na dinesign ng Panginoon para may balance. No? And in that balance, di ba, nagiging orderly, no, ang mundo. Kahit na lagay mo siya sa iba't ibang mga na bahagi ng mundo, mayroong ganong order. No? May mga order. And God is glorified in all of that. We see His power. We see His honor. Observe. In chapter 3, we learn that God ordains everything to bring glory to Himself. Chapter 3 yon. Diba? In God's decree, everything na dinidecree ng Panginoon na mangyari para sa ultimate purpose of what? Glorifying Himself. In chapter 4, creation. God created everything for what? The glory of His name. Diba? And then chapter 5, itong tinatalakay natin, divine providence, God governs everything for the ultimate purpose of glorifying Himself. No? So everything is for God's glory. No? Everything is for God's glory. And ito, theological point ko lang ito. Gusto kong i-share sa inyo based on pinag-aralan natin. Even the sinfulness of everything in creation contributes to God's purpose of glorifying Himself. Even yung mga, di ba, nahulog ang tao sa kasalanan. No? That's part of God's decree and providence. Di ba? Kahit yung pagpasok ng sin, no? Yung pagkahulog sa tukso ni Eve tsaka ni Adam, part ng providence ng Panginoon. He arranged that. And He allowed that to happen. No? Para for the ultimate glory of Himself. No? Na kahit yung kasalanan, kahit yung existence ni Satan and all of his demons, no? Yung sinful pattern and nature of this world, lahat yan for the glory of His name. Kasi sa huli, no? Wawasakin ng Diyos ang lahat na may kinalaman sa kasalanan, and He will establish the new heavens and new earth, no? Where everything will be perfect. No? Wala nang pain, wala nang death, wala nang suffering. No? Everyone will be
existing forever, lahat yan. Design ng Panginoon. Romans 3:5, tinan mo. But if our unrighteousness serves to show the righteousness of God, what shall we say? Even our unrighteousness, sabi ni Paul, can serve the purpose of showing that God is righteous. Kumbaga lalong tumitingkad ang pagiging righteous ng Diyos sa ating pagiging unrighteous. The more we are unrighteous, the more tumitingkad yung righteousness ng Diyos. Diba? Acts chapter 2 verse 23, I think this is the best example of this theological point. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. You crucified and killed by the hands of lawless men. Perfect example ng providence ng Panginoon that gives Him glory, yung death ni Jesus. Si Jesus ay binetray, pinahirapan, pinako sa krus, namatay siya, inilibing at muling nabuhay. All of those evil things happen, no? Para mag-glorify ang Diyos. No? Dahil nung nabuhay muli si Jesus, nagtagumpay siya sa kasalanan. Ha? He became the overcomer of sin and death. Ano? Hindi na siya mamamatay kailanman. Kaya sino mang mananampalataya sa Kanya, ay mabubuhay din ng walang hanggan. So that's the glory of God. And the ultimate result of God's victory over through Jesus over sin and Satan, di ba? The completion ng Kanyang plano. Diba? Sa new heavens and new earth. Kaya naglagay din ako dito ng eschatological hope. Ito yung final point natin. In the final return of Christ, sin will be totally removed from creation and the glory of God will be revealed in its fullest intensity. Diba? Kasi parang nawawalan tayo ng gana doon sa topic ng divine providence in creation. Bakit? Kasi wala naman, ang creation, hindi na siya katulad ng dati. Diba, ang creation, bagamat may nakikita tayo, na-appreciate tayo maganda. Diba, pag pumunta ka sa ibang bansa, ang ganda ng mga sceneries, ang ganda ng weather, no? Ang ganda ng system of government nila, no? Ang ganda ng medical benefits ng mga citizens nila, and so on and so forth. No? Yung taxes nila, nagagamit ng... Tapos pag pumunta ka sa mga third world country, no? Katulad ng Pilipinas, wala yung mga yon. Hindi mo makita na yung mga magaganda sa ibang bansa. So, parang nawawala na ng gana. Ano ba naman to? No? Parang ayoko na mabuhay sa mundo na ito. No? Kaya iba, tinatakasan na lang yung problema nila. Pero, meron pang final day. No? May final return ng Panginoon. Pag bumalik siya, He will remove sin. Lahat naman yan ang problema natin sa creation ngayon, sa mundo, because of sin. O just imagine, pag dumating ang Panginoon, tinanggal yung sin. Di wala na tayong problema. Di ba? Kaya pag binasa mo yung Revelation, lalo na yung chapter 20 and 21, no, makikita mo yung pagbaba ng new heavens and new earth, and sabi niya, there will be no more uncleanness or unrighteousness in the new heavens and new earth. Revelation 21:23, last verse natin, sabi diyan, and the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. So, anong point itong last verse natin? So, we're talking about the ultimate end of divine providence, which is the glory of God. Diba? So, ngayon, nakikita na natin yon, and we are enjoying the result of divine providence. No? God is glorified. Halimbawa, pag ang isang makasalanan ay naligtas, that is through God's providence. Diba? Narinig niya yung ebanghelyo, na kumilos ang spirito, no, na born again siya, nanampalataya siya sa Panginoon, naligtas siya. Tapos nagpakilala siya na Christian siya, nabaptize siya. Ano ang resulta? God's glory. Di ba? Binupuri natin at niluluwa natin ang Panginoon kasi nagligtas siya. Pero hindi pa yan yung complete glory. No? Diniscuss natin nung nakaraan yung beatific vision. Di ba? Sa beatific vision, it's a future, no, event kung saan pagka natapos na ang lahat, no, tinanggal na ang kasalanan, makikita natin ang Panginoon kung sino siya. Yun ang ibig sabihin ng totoong glory. No? Pagka nakita na ng mga mata natin kung anong ibig sabihin ng glory ng Panginoon. Kasi ngayon, we are attributing all good things, no, to the glory of God. No? Pero pagdating ng Panginoon sa huling araw, we will see His glory.
No? Di ba sabi doon sa 1 John, we will see Him as He is. So kung ano talaga yung Panginoon, makikita mo yung kaningningan ng kanyang kaluwalhatian. May mga Israelita, nung nakita nila si Moises na bumaba doon sa Mount Sinai, after 40 days, nakita nila nagliliwanag yung mukha niya. Why? Because he stayed 40 days and 40 nights in the presence of Yahweh. So, na-absorb niya, no? Kumbaga, parang nagre-radiate sa kanya yung glory. Pero yon, lumipas yon, no? Pero pag dumating na ang Panginoong Jesucristo, yung glory ng Panginoon, yung walang tabing na glory ng Panginoon, ma-enjoy natin at tayo magre-reflect tayo ng glory na yon, no? At hindi na yung mawawala. It will be permanent, no? So yun ang glory of God talaga, no? Yung ultimate glory of God. Kaya doon sa new heavens and new earth, hindi natin kailangan ng liwanag ng sun, ng moon, no? Why? Because the earth itself will be radiating the glory of God. Magniningning sa kaluwalhatian ng Diyos ang buong mundo, no? Hindi mo na, baka mas maliwanag pa sa sikat ng araw yun. 'Di ba? Tandaan yung transfiguration, 'di ba? Nung nagpakita ang Panginoon, no? Nagpasilip ang Panginoon ng kanyang glory, mas maliwanag pa sa sikat ng araw yung kanyang mukha. So just imagine the entire earth na puno ng liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. Yun yung ating eschatological hope. Ibig sabihin future hope, no? Kung talagang Christian ka, yan ang iyong hinihintay na mangyari. Ano? Kasi kung hindi ka Christian, ito lang ang hope mo sa mundo na ito. Diba? So the best that this world can offer, yun lang ang hope mo. No? And that is not good enough. Sa mga Christians talaga, what we are waiting for is the best and out of this world. No? Na para lamang naka-reserve, no, sa kanyang church at sa mga mananampalataya. So that ends our discussion of paragraph 1. Ng chapter 5 of Divine Providence. Meron po ba kayong mga tanong? So we will have another break. So naging madalas yung break natin. Ano? So we will have another break. We will not have a Bible class next Sunday kasi anniversary Sunday natin. So instead, I'm planning to have yung 2 to 3 natin sa hapon na prayer meeting. Okay, katulad ng prayer meeting natin dati. No, hindi yung groupings na prayer meeting natin, yung hindi yung dati nating prayer meeting. So we will spend an hour praying. And then 3 o'clock ang start ng ating service, yung anniversary service natin, Sunday. Okay, question po. Dito, sa topic natin, paragraph 1. Maganda, no? Maganda yung theology, no? Na tinuturo ng 1689. Very biblical, orderly, no? Malinaw. Okay? Tsaka ma-appreciate mo talaga yung tinitindigan natin ng mga katuruan bilang isang church. Question. Comment. Realization. May tanong kaya? Alicia, do you have a realization? She doesn't have a realization. Sunday, dami niyang realization. Okay, so kung wala na, magpahinga muna tayo. Okay, salamat po sa inyong pakikinig.